Sa puntong ito, makausap po natin si Attorney Winston Hines, Chairman po ng LTFRB. Chairman Hines, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy. Opo, at sa ngayon po ba, kanina kayo mismo yung nag-serve ng suspension dito po sa mismong kumpanya ng bus ng Don Mariano? Minabuti po namin na kami mismo ang pumunta sa garahe ng Don Mariano. Kasama ko po ang si Engineer Ronaldo Corpus, ang aking kasamang board member, para makita po namin at mapatutuhanan namin na lahat ng mga bus unit ng Don Mariano ay naka-grounded na po ngayong hapon. Nakita naman po namin, Jiggy, doon sa dalawang kanilang garahe na yung kanilang 73 unit ay nandoon na sa kanilang garahe, at mayroon pa silang 5 na unit na ito ay phased out na, kaya hindi na ho nakasama sa mga tumatakbo nilang mga sasakyan. Opo, at Chairman, sa kabuuan po, lahat-lahat yung mga hindi muna makakatakbo na mga bus ng Don Mariano, ilan po lahat-lahat? Bali, 78 po lahat ang authorized unit. Ito ay napapaloob sa pito po na prangkisa. Ang maliban po sa isa sa biyaheng Pasita hanggang Novaliches, lahat po ng kanilang biyahe ay Baclaran, Novaliches. Itong nahulog po sa skyway natin ay mayroong biyahe na Pasita to Novaliches. Kaya 78 buses po ang ating preventively suspended ngayong araw na ito. Opo, at paano po magiging proseso dito na gagawin po ng LTFRB? After 30 days, ano po ang mangyayari ulit? Well, ito po ay mayroon na tayong hearing na naka-schedule sa January 7, 9 o'clock, January 7, 2014. At itong sa loob ng 30 araw na ito ay kailangan ho nilang magpa-inspect sa ang kanilang mga sasakyan sa LTO para malaban ho natin talaga kung roadworthy ang mga sasakyan na ito. Ang mga drivers ho naman ay kailangang dumaan sa kanilang masusing road safety seminar sa ating LTO, at drug testing naman po sa accredited clinic or hospital ng ating Department of Health. Opo, Chairman Hines, gaano po kasigurado itong LTFRB na talaga pong wala makakalusot na biyahe nitong Don Mariano? Kasi dati po yung dating mga bus na sangkot sa aksidente nakakabiyahe po nakikita po natin na yung mga nakakasagasa ng basta sa EDSA. At itong pagkakataong ito, gaano po kasigurado yung publiko na talagang wala munang makikita na Don Mariano kahit pansamantala man lang sa mga ang policy kasi natin, Jiggy, ay nung mga nakaraan ay isang prangkisa kung saan nakakapaloob yung bus na aksidente ang ating sinususpend. Karamihan sa mga bus companies ay mayroong mahigit na isang prangkisa. Kaya yung mga nakikita ho natin na dumadaan, na namamasada, ay maaaring nakapaloob sa ibang prangkisa. Kaya yan ang dahilan. Pero dito sa aming pagdidesisyon, dahil po sa malagim na pangyayari at yung history rin ng bus company, ay minabuti namin na buong fleet ng Don Mariano ay hindi po dapat namin pinabiyahe. Ngayon, kung sakaling mayroon po kayong makita na bibiyahe, nandiyan po ang ating 24/7 na hotline, 459-2129. Itawag niyo po at na malalaman namin kagad at hahabulin po natin sila at uhulihin po natin sila kahit nasa gitna po ng EDSA. Opo, maraming salamat po, Chairman Winston Hines ng LTFRB. Salamat po.